What is up mga kalapatids? Master Trekelov here, nagbabalik para sa sana namang malupet na kalapati vlogs. At tignan nyo to mga dre, tignan nyo tong bago nating paboritong couple or pares mga dre. Ayun o, kakatubo pa lang nung pakpak ng mga inahin niya, oh. May itlog na kagad, excited mag-produce. Ayun o, paborito ko na to, hindi ko na paghihiwalayin to. Ayun o, excited eh. Excited sila magparami. Mga tropa. Naglabas ng isang itlog kahit meron pa silang sinusubuan, no? Solid. Ito na, bago kong paborito mga tropa. Ayan. So kahit pa hindi ganun kagandahan or hindi matindi yung linyada nung isa. Kasi ito, ano to, galing to kay 5 TV eh. Pero malay nyo naman, di ba? Matindi-tindi yung pinanggalingan nito. Kaya nga, iyan yung thrill sa pagbili ng mga kalapate sa mga random people or random fancier. Masusurprise tayo sa kung ano yung pwede nilang ilabas. Samantalang ito, etong kalapate na to Stichel Bout X reject ni Ex Machina mga dre. Ayan. So hindi ko pa pala nakikwento sa inyo. Yung fancier na pinagbilang ko nito nakilala ko sa Petchange mga dre. Pero sa lahat ng Petchange na ibon or sa lahat ng fancier na nagtitinda ron, ito yung hindi 150 line. So kumbaga nabili ko siya ng medyo mataas na presyo. Tapos kinuwento niya ito raw Stichel Bout X reject ni Ex Machina. Pero yung nakatawag ito, yung Stichel Bout nito is okay din naman, pero breed for stock. Tapos yung yung isang pares niya or yung isang parent niya is Pliers sana ni Ex Machina. Yun nga lang reject. Yun yung sabi ng fancier, no. Pero itrato pa rin natin siya bilang isang normal, no, para hindi tayo umasa. Ayan, para hindi tayo masyadong mag-expect ng mataas na mataas, no. So ituring na lang natin yun na kwento kunwari, di ba? Pero mas maganda kung di ba? Kung galing nga kay Ex Machina, yun nga lang reject daw. Yan. Ito yung mga kalapate natin. Ito. Yung isa pilit niya nilalaglag, hindi ko na kinuha. Hindi rin naman yata nag-fertile oh. Ilang beses ko nang inakyat yan dyan oh. Siguro dalawang beses na nila nilaglag yan. Dalawang beses ko na rin inakyat. So hindi ko na binalik nung nilaglag nila ulit. Eto, chinek ko kagabi yung itlog nito. Fertile naman. Yun nga lang, sayang. Syempre ito, Bio Pigeon na Stichel Bout. Pero dahil nag-fertile naman yung itlog nila, check natin kung maganda kalalabasan. Kung pareho silang matured enough para magbuhay ng inakay mga dre. Yan. So basta pag naka-tsempo tayo ng isang pares na maganda mag-produce, hindi na natin paghihiwalayin. Yan. So actually ginanahan ulit ako mag-breed dahil sa dalawang to na ito nga nakaraan, di ba? Napansin nyo puro bili tayo ng YB na hindi naman natin alam kung kung papaanong na breed, di ba? Pero ito, dahil dito ginanahan ako mag-breed. At kunin na nga pala natin muna. Kunin na muna natin yung itlog at baka maka-istorbo pa. Ayan. Ilalagay ko muna ito sa incubator, mga tropa. Dahil hindi pa sila tapos magsubo naglabas kaagad ng itlog. Ayan. So ito, ayan, yung high milim natin, pinaris natin dito sa yun din, unknown line, random na random pigeon. Pero ayan ang magiging excitement. Diyan lalabas yung excitement mga dre. So half na half na may linyada at half na unknown. Dito rin half na may linyada, half na may unknown. Ayan, so itong dalawa talagang unknown talaga. Ayan. Ito naman, unknown din na supposedly dapat sitter lang. Kasi ito, Stichel Bout. Ayan.
So half-half lang tayo mga tropa. Ito rin half-half din oh. Ayan. Pakistani tsaka ano na, Racer. Ayan oh. So nung isang beses si Nick Oy nagko-comment sa akin eh. Parang nagtatanong yata ng ano, recessive breed eh. Ewan ko kung nakabili siya. Pero willing ko naman ipagamit to, lalo na wala akong maipares sa kanya. Kasi ayoko mag-breed ng purong red. Gusto ko talaga red o kaya brown tapos merong white feather. Pero dahil may Pakistani ako dito na wala akong maipares, palag-palag na rin crossbreed. Racing at saka Pakistani. Ito rin half din to. Medyo masigla na siya ulit. Medyo kinabahan lang ako ng isang araw. Kasi ayaw niyang tumuka, ang tamad niya tumuka. Siguro namimili din ng namimili ng butil or grains. Ayan. Serbian high flyer, tas yung isa Iranian. Tas dito, eto hiniwalay ko na pala, yung John Grondelier na Freebird or gift bird. Ayan. Diyan ko muna nilagay. Tapos yung isa pa na YB na galing din sa Bio Pigeon mga dre. Huis Ban Riel. Tapos ito, ayan. So, itong mga ibon na to na wala naman akong balak ilipad muna. Stock bird sila kumaga ito. Ayan, stock loft. Pero maliit lang. Stock cage yan. Ito kasing isa, sabi ng Master Desto, ilalaki to. Ayaw naman niyang bumara ako. At saka nung nabili ko to mga dre, itong dalawa pares na talaga. Ayan. Pares na talaga sila. Kaya hindi ko na naihabol to. Pero batang kak daw to Ayan. Yun nga lang parang or ungender pa siya kasi hindi siya masyado mabarako Ayan So yan. I-stock muna sila mga dre. Gagamitin ko sila pang palahi. Para nang sa ganon, lahat ng nandito flyers talagang official. Ayan Kasi iba yung pinapakain ko sa kanila Ayan. Ayan, official na flyers lahat ng mga yan. Para wala nang halo. Ayan. So lahat ng nandun, breeder tsaka stock. Ay, ito nga pala. Ay shit. Ito nga pala, hiniwalay ko kanina. Hiniwalay ko. Wait lang yung itlog, baka tatabi natin muna yung itlog. Ayan. Tabi muna natin dyan. Etong hiniwalay ko kasi parang hindi na uubos yung laman ng boxy niya Ayun maga yung boxy. Ang laki na pa naman na. Ang laki na ng manok na to Atinan nyo sila, ang laki Wala, ba't may sugat yun? May sugat gago. Saan kaya nasugat yan? Ang lalaki na nila Ay nauuhaw. Lagyan natin ng tubig. Iyon napakaangas. Ayan So bali itong dalawang to hindi ko lang basta sila magagamit sa kalapati Magagamit ko rin sila dun sa aking manok dahil nga gusto ko na rin pasukin yung mundo ng pagbo-broiler chicken mga dre. Ayan. So at least, 'di ba, kahit marami tayo nabili, hindi lang sila sa kalapati magagamit. Ayun Meron din sa manok, sisiw, ayun Sa baboy pa nga Ayan, so isang scoop lang. Pwede na sa 5 liters. Pero ito kasi 7 liters. Ayan. 7 liters. So hindi ko masyadong pinuno. Pero ang bala kong gawin yan is hindi ko susundan yung isang scoop or 5 grams. 5 liters. So gagawin kong 7. Ayan. Tapos, syempre, dahil medyo malabnaw nun, arawin ko siya. Ayan. So, malabnaw yung timpla pero araw-araw mga dre. Ayan. Pero nakalagay kasi dito, daily. Tapos dun sa description ng nung dun sa seller is umaga Bitmin Pro pero umaga Bitmin Pro tas hapon egg 1000. Pero parang hindi naman applicable sa mga flyers ng egg 1000. So sa mga breeder na lang talaga to. Pero syempre, porket sinabing porket
hindi naman porket sinabing egg 1,000 hindi na siya pwede sa mga flyers, no? Or sa mga fighting cock. So may nakalagay din kasi dito na zinc. Ayan, so kailangan din ng kalapati or mga flyers ng zinc. Ayan folic acid, selenium, cyanocobalamin, ayan, or vitamin B12 pala siya. Ayan vitamin B9. So pwede rin naman. So siguro mas napiling gamitin pang advertise yung yung egg 1,000 bilang gamit sa mga breeders. Ayan. Pero hindi siya totally 100% na pamparami ng itlog. Hindi porket nakalagay ng egg 1,000 pamparami ng itlog. So ito is pampafertile ng itlog, mga dre. Ayan. So pwede pa rin siyang gamitin sa ibang purpose kasi nga yung zinc kailangan ng Vitamin E, meron din pala siya. Ayan. Vitamin B6, B1, B9, sodium selenite. Ayan. So yun mga tol. Ayan, so aaraw-arawin tapos umaga, hapon mga tol. Ayan. So tara, painumin na natin sila, mga tropa. Ito mga dre, malapit ko na sanang harvestin kaso parang nagkasakit pa yata. Ayan. So sa limang binili ko na broiler, yung isa na maalam na. Tapos ito mukhang susunod pa yata. Kaya nga ito hiniwalay ko siya, mga dre. Pero at least yun yung na-try natin. Kumbaga first try. Ayan, first try natin yan mga tropa. Mga dre. Ito naman, kamusta? Ayan Ayan So hindi na talaga nag-fertile yung itlog nila. Nasa incubator. At yun, malinaw pa rin. So sana makapag-fertile sila. Pero kapag hindi na, hiwalay na mga dre. Ayan. Para masunod natin yung principle ng nung genetic compatibility, mga dre. Ayan. Or kung sakali man magpapalit tayo, palit pares. Ayan. Papalit pares tayo dun sa mga yan. Pipili tayo ng mga matagal din mag-breed. Ayan. Kasi meron naman ako records dyan Ito nga pala yung ginagamit kong records. Ayan. So imbis na libro or yung mga notebook. So imbis na notebook dito ko siya nilagay sa isang Excel format na online, mga dre. Para pwede ko rin siyang ma-check sa cellphone ko. Ayan. So andito yung mga yung mga naka-red na yun yung hindi siya racing or non-racing na pair. So yung mga black, yung naka-black na text, yun yung mga racing. Ayan, so nakalagay dito. Ayan, so si Biostitch, ayan. Kasi nga yung Stitchel bout, Biostitch tsaka si Raptor, yung hen na dapat pang pang seater. Dahil nag-pair sila. Ayan. So, andito yung date ng meet-up nila, mga dre. Ayan. So, ito yung pangalan ng pair or yung pair, Biostitch, Raptor. Tapos yung date ng meet-up. Tapos yung date ng pair. Ayan. Tapos yung date ng kung kailan yung first egg. Tapos yung second egg, mga dre. Pero ito may formula to Ito. Ayan. So, ang formula niyan is ayan, plus 18. So, copy lang natin saglit. Ayan. So, yung formula niyan, ibig sabihin, magpa-plus 18 days to dito. Ayan. So, ang expected hatch nito, since ang itlog niya ay January 21, expected hatch niya 28. Tapos, ito naman sa egg 2, meron din siyang formula dito. Ayan. So, hindi po pala nalagay, pinakita ko kagad sa inyo. Ayan. So, expected hatch niya, 9, mga dre. Ayan. Tapos, syempre, expected lang naman yan. Dito, meron pa. May ilalagay ko siya manually, mga dre. Kung na-hatch o hindi. Ayan. So, etong nasa baba, si Tiger at saka si Eagle. Ayan. Si Tiger at saka si Eagle 5.
Kasi nga, galing kay 5, tas mukhang Agila. So, Eagle 5, ayan. So, date of pair, 12/22, tapos, mismong araw yan, nagpares sila. Ganun sila kabilis, ganun sila kagaling at kakompatible sa isa't isa. Tapos, 29, nagkaitlog kagad sila. Napakalupit at nag-fertile pa. Ayan, no? Tapos, ito, 30. Yung pangalawang itlog. Tapos, expected hatch. Ayan. Tapos, yung expected hatch natin is hindi yung actual hatch. Ayan. Tapos, nilagyan ko na lang sa dulo ng remarks, proven. So, proven yung pair na yan, mga dare. Tapos, ito pa yung mga iba. Ayan. So, si Red Pipe tsaka si Tornado. Ayan yung mga tipler. Tapos, si Iragi or si Iranian High Flyer tsaka si Serbi Black. Ayan. Wala pa rin beto. Tapos, ito, egg 2. So, yung egg 1 niya kasi, is wala or unfertile. So, binura ko na siya sa listahan. Tapos, yung egg 2, yun yung nag-fertile. Tapos, expected hatch niya, ito, sa February 3. So, yung itlog nila is, ayan, nandito. Kasi nga, tinayuan nila. Kasi, kung ano-anong pinaggagawa ko sa kulungan nila, inayos ko. Kaya tinayuan nila. And it's my fault. Pero okay lang yan. May mga available sitter naman. Bukod pa dyan sa shinare ko na sistema, mga dre, or data, gusto ko rin i-share sa inyo itong nagawa kong mga dre, bracket. Ayan o. So ito yung mga angle bar na ginamit ko sa aking kulungan, mga tropa. Ginawa natin siya ng paraan. Ayan o. Angle bar. So para na tayong food panda niyan, mga tropa. So ayan, kapag tinanggal mo siya, ganyan yung itsura niya, mga tropa. Ayan o. So yung option para lagyan siya ng top box is wala na. Ayan. Tinanggal ko na yung mga yung dumidikit or nagkakabit sa top box. Ayan. So ganito na siya. So every time na kailangan kong mamalengke or maggrocery, gagawin ko na lang ng paraan, pero hindi na siya pang top box. Ayan. So mas inintindi pa natin yung yung pangkalapate kaysa yung paglalagyanan siya ng top box. Ayan o. Para mag-fit siya tapos hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan o. Diba? Kalapati is life tayo dyan, mga tol, sinakripisyo. So ito, kapag nakatali na to, meron pa rin namang paraan. Meron pa rin paraan para makapag bukas nitong upuan. Iaangat mo lang siyang ganun kahit na may tali na. And then, ma-access mo na yung gas tank, mga dre. Ayan. Diba? Lupit niyan. Bukas magpapalipad tayo, mga tropa. Ayan. Sa ngayon in-update ko lang kayo. Alright, maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas malupit. Alright.